trilyong pisong flood control scandal sa overpriced rock netting ng Cannon Road sa Benguet. She could be reminiscing about the thing that finally or will finally blow it all up, kung saan siya mabubuking or to be blamed. We don't know who pushed her into doing whatever she had done. Pun unintended. Pero alam ko, tingin ko, sanay siya ron kasi yung lahat ng rock netting, ando doon bande. Ayun nga pala, Doon yung controversial rock din yung rock netting netting na yan, ano? Yung isa pang... Congressman Eric Yap yata ang Ayun kausap pa, niya ron, tama-tama, no? Sec. Nakita kasi namin yung Ion Hotel kung saan siya Yan, tumira sige, oh. ay pag-aari ni Yusek Cabral. Yung hotel mismo? Yung hotel mismo. Oh. Hanggang 2025. Pero binenta niya ng 2025 sa isang nangangalang Eric Yap. Nako, yun, nako. It is evident na yung mga paglagay ng rock netting na yon ay dumaan sa opisina ni Yusek Cabral. It is evident na ang supplier at contractor ng rock netting ay si Eric Yap. So somehow there is a relationship there. Now ayon sa opisyal na naratibo, she visited the cliff twice the same day. Meron pa ngang dashcam video kung saan makikita raw si Cabral na nakaupo at the edge while their van/car is dangerously parked on the side of the road sa paggiling-giling na Cannon Road. Tsaka ng umaga, nung 8 o'clock yung packet sila, tumigil sila sa very same spot at tumayo siya sa edge kung saan siya nahulog. Yung litrato, nakita natin. Oo, doon tumayo na siya ron eh. Nakita sila ng pulis, sabi ng pulis bawal dyan. Kaya sumakay na siya ng kotse, tapos umakita sila. Kaya doon pala nung umaga, baka may balak na talaga. May selfie rin ang kanyang driver as she's sitting behind. May selfie rin ang kanyang driver as she's sitting beside the cliff near the ravine where she will be ultimately found later that day. Gaano ba kalaking dagok ang pagkamatay ni Cabral sa investigasyon regarding flood control? Well, according to dating Yusek Bernardo, si Cabral raw ang mastermind at operator ng kickback sa panahon ng mga dating DPWH secretary na sina Villar, which has around 10% kickback, at Bonoan with 20% daw. Siya raw ang taga-calculate, taga-dagdag, taga-bawas at kausap ng mga matataas na opisyal sa gabinete at even sa Kongreso. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH.